bawat sulok ng ating komunidad, mula sa kalsada hanggang karagatan, may iisang tahimik na kalaban, ang basura. Hindi natin namamalayan, dahan-dahan itong binabago ang ating kapaligiran. Kagaya nito, sinisira ang ating kalusugan at hinahamon ang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may tanong tayong dapat sagutin. Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang saan natin kayang tiisin? Sa panahon sa baha, mas marami pa ang basura kesa sa tubig. Ano ang ating maaasahan sa ating gobyerno, sa ating paligid, at lalo na sa ating sarili? Hahayaan ba nating sa basura tayo'y malunod? Ayon sa ulat ni Argel Relator, iniugnay ng Department of Public Works and Highways ang pagbaha sa Davao City sa mga baradong drainage system na dulot ng basura. Mula sa datos ng City Engineers Office at CDRRMO, tinatayang umaabot sa 265 na lugar ang naaapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Ang problemang ito ay hindi na bago. Sa araw-araw, ginagamit natin ang plastic mula sa pagkain, kagamitan at maging sa construction. Ngunit dahil sa pagiging single-use at hindi madaling mabulok, karamihan sa mga ito ay nagiging basurang pakalat-kalat, bumabara sa mga kanal at tuluyang napupunta sa mga ilog at karagatan. Ayon sa datos, ang Pilipinas ay naglalabas ng humigit kumulang 2.7 milyong toneladang plastik na basura kada taon. Sa isang pag-aaral ng WWF Philippines 2019, mula sa 2.15 milyong tonong plastik na konsumo, tinatayang nasa 760,000 tonelada o 35% nito ang nakakalabas sa open environment. Hindi nakokontrol at hindi napupunta sa tamang basurahan. Ngunit hindi lamang plastik ang problema. Ang mga nabubulok ay nakakasulasok at nagdudulot ng abala, samantalang ang e-waste at medical waste ay nagbabanta sa kalusugan ng tao. Lahat ng ito ay bumubuo sa isang lumalalang krisis na sabay-sabay na nakakaapekto sa ating kapaligiran, kalusugan at komunidad. Subalit sa likod ng mga estatistikang ito, may mga totoong buhay na apektado, mga pamilyang nalulubog sa baha, mga komunidad na nababalot ng basura, at mga manggagawang umaasa sa kalakal para makatawid sa gutom. Ang mga basurang ito may mukha, may kwento. Ngunit paano nga ba nakakapekto ang basura sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino? Upang mas maintindihan, ating pakinggan ang mga kwento ng mga pamilyang nakatira malapit sa tambakan at kung paano nila pinapasan ang mga bigating problemang ito. Una, paano niyo hinaharap ang problema ng pagtapon ng sariling basura? Okay lang, Bisaya. Okay lang po. Kuan, kanang ginaplano na, ginabuhat na mo ang pag-segregate, like, biodegradable or non-biodegradable. Para, nakaseparate siya. Sige po. Ikalang tanong, ano po ang mga ginagawa niyong paraan para itapon o itabi ang inyong basura? So maoto ka na mag-segregate kung unsa ang malata o dili malata para dili good kanang itapon na yun siya diretsyo kay lain po kayo isagol-sagol. So na tendency na nga katong makompose dili na lang siya makompose kay natoy mga plastics dito. Nung araw po kayo tumatapon ng basura or nag-collect ang sentro? So usually ata kay Thursday kanang mga buntag mga alas 4. Naramdaman niyo ba na naapektuhan ang kalusugan niyo dahil sa basura? Kalusugan dahil sa basura. So, dili nimo na siya maramdaman kung nakasegregate ang basura. Kasakto siya og segregate, nakaseparate siya sa malata, kung dili malata, mabulok, o dili mabulok. So, para buyo sa balay na dili maapektuhan kung sa mga baho sa basura. Ngunit sa gitna ng suliraning ito, may ilan namang nakakakita ng halaga sa basura. Hindi bilang problema, kundi bilang oportunidad. Ang mga bote, bakal at plastik na tinatapon ng marami
ay siya namang pinagmumulan ng kabuhayan ng ilan. Hindi lang pagdurusa ang dala ng basura sa ating mga komunidad. May mga taong nagtatrabaho rito araw-araw upang mahalin ang mga walang silbi. Sa Davao City, may 21 junk stores na rehistrado. Araw-araw, humigit kumulang 50 toneladang recyclables ang nakokolekta ng informal waste sector. 15 tonelada dito ay mula sa opisyal na koleksyon ng lungsod. Isipin ninyo, magkano pa ang kinikita nila rito? Ito ang mundo ng mga mangangalakal at junk shop owners, ang tinaguriang bote bakal. Mga taong kumakayod sa gitna ng tambak ng basura upang mabigyan ng halaga ang mga bagay na itinuturing na wala ng silbi. At narito tayo ngayon sa RP Junk Shop kung saan makikita ninyo ang napakaraming mga basura. Ito ay makikita sa Manga Street, Toril, at ating tanungin ang isa sa mga nagmamay-ari ng RP Junk Shop. Magandang umaga po, ma'am. Maaari po ba kaming magtanong ng ilang mga tanong para sa inyong junk shop po? So, ano ang halaga ng bawat plastic, bote o bakal sa inyong araw-araw na buhay po, ma'am? Kuan juga siya, importante juga siya kay kuan man ang ato ang mga plastic kanang matigom ba niya, i-recycle na mo, ilahi na mo siya. Saan yan napupunta po yung mga plastic na rin-recycle nyo? Ano mga produkto na magagawa nyo sa mga recyclable po ninyo na mga gamit? Ang mga buhat jud ani kaning para sa ning mga plastic, mga mineral, kuan ra pud siya, ibalik ra pud siya tunawon, ibalik galingon na mo siya, pero segregate na siya every color. And then magkuan na siya, himuon na siya og planggana, balde, mga kabo, same lang gihapon sa iyahang kuan. Mga bakal, himuon na po siya og bakal lang gihapon, mga kable, nga aloy, kaldero lang gihapon, same lang gihapon siya process. So, ano ang pinakamahirap na karanasan ninyo bilang mangangalakal ng basura po, ma'am? Lisod jud kay naapoy uban nga kanang ma-recycle na mo nga dili siya madawat, so ato na po siya namo siya sa lain nga kuan, mga magkuha ay pug mga basura. So, ilang mga araw po kayo nagkukuha ng mga basura po, ma'am? Araw-araw po ba kayo nangangalakal? Oo, adlaw-adlaw yun. So, ano po yung isa sa mga yung kinakaharap kapag kayo ay nagkumukuha ng mga basura sa iba't ibang bahay? Naagi kuan para sa nang lain og kanang mga amoy, ana, daghag ka ng mga something uod, ana siya ba? Moro yun na siya. So, sa palagay ninyo, paano nakakatulong ang trabaho ninyo sa paglilinis ng komunidad? Dako jud siya katabang kay ang ilahang basura di naman sila magpataka og labay nya ibali lahan na lang ipunon nya i-deliver sa mo ana na lang. So, maraming salamat po, ma'am, sa inyong mga sagot sa aming mga katanungan po. Salamat. Okay. Base sa mga nakikita natin rito, madaming mga basura na nakapaligid dito. Sa paningin ng iba, ito ay wala ng silbi. Ngunit sa mga junk shop na katulad ng RP Junk Shop, may mga halaga pa din itong mga basurang ito. Sa mga plastics naman na nakikita natin dito sa junk shop, tinutunaw ito at ginagawang iba't ibang mga produkto kagaya na lamang ng tabo at iba't ibang mga plastic na mga kagamitan. Kung ang mga pamilyang apektado ng basura ay nagdurusa at ang mga mangangalakal naman ay nakakahanap ng kabuhayan mula rito, paano naman tumutugon ang pamahalaan? Sa bawat sako ng plastik at toneladang kalat na naiipon araw-araw, anong mga programa ang naipatupad upang tugunan ang lumalalang krisis sa basura? Ano ang pinakamadalas na sakit na nakikita ninyong may kaugnayan sa basura at pagbaha dito sa Toril? Number one, ang mga karaniwang sakit na kaugnay sa basura is number one dyan is leptospirosis. So, leptospirosis, dengue, diarrhea, then yung mga skin infection. Kasi, diba, marumi yung tubig dahil sa nadala siya sa baha, tapos galing sa mga basura. So, natural
yan ang makukuha natin. Ano ang pinakamabigat na epekto ng mga sakit na ito sa mga bata at matatanda sa komunidad? Well, sa mga bata at matatanda, ang pinaka-apektado ang mga bata. Then, kasi, di ba, mahina pa ang kanilang mga resistensya. So, sa mga bata, maaaring magdulot ng matinding lagnat, dehydration, maaari ding magdulot ng komplikasyon sa pneumonia, or kung pinaka-worst na talaga is mamatay. Kung hindi talaga hindi agad magamot. Then, ano pa ba? Sakit. Then, sa matatanda, lalo na sa may mga sakit na maaaring magdulot ng komplikasyon. So, sa matatanda, natural, kasi mahina naman yung resistensya ng mga matatanda, di ba? So, ang mga sakit na nauugnay sa kanila is pneumonia. Then, yun, sinasabi ko kapag hindi maagapan, pwedeng mamatay. Then, bukod pa dito, nagdulot din ito ng problema sa hanap buhay kasi dagdag gastos sa pamilya at sa barangay. Kasi kung magkasakit, siyempre, punta ka ng ospital. So, hindi ka naman pwede magpunta ng ospital ng walang pera. So, affected ang financial natin. Kung patuloy na lalaki ang basura, ano ang maaaring mangyari sa kalusugan ng ating komunidad sa mga susunod na taon? Actually, kung patuloy na lumalaki o dumadami ang ating mga basura, natural na magkaroon tayo ng, kapag hindi natin maagapan, magkaroon ng problema sa basura, lalala ang population ng pagdami ng mga sakit tulad ng dengue, leptospirosis, diarrhea at respiratory infection. Then, maaari ring magkaroon ng mas madalas na pagbaha dahil sa barado ang mga kanal. Sa kalaunan, maapektuhan ang kabuhayan, kalinisan at ang kalamidad na sa buhay ng buong komunidad. Kaya mahalaga na ang tamang pamamahala ng basura, disiplina at pakikilahok ng mga residency. Kasi kung kami lang sa government ang mag-impose, then the community will not accept or hindi sila sumusunod. So, useless din yung mga ginagawa namin. So, kailangan talaga dito, team building ito. Hindi lang government ang kailangan gumagawa ng solusyon. Dapat yung mga sa community din, kailangan din natin magtulungan. Kasi hindi magiging successful ang isang program pag hindi nagtutulungan. Yan lang po. Kung ang kalusugan ng tao ay tuwirang biktima ng basura, mas malinaw ngayon ang bigat ng ating responsibilidad. Hindi lamang ito usapin ng kalinisan sa kalsada o ilog. Ito ay laban para sa buhay, laban para sa kinabukasan, at sa huli, nakasalalay sa ating lahat kung paano tayo kikilos. Narito po tayo ngayon sa Turil Park dito sa Turil District, Davao City. At ating tatanungin si, ano pong pangalan niyo po? Arnel Aguila. Si Sir Arnel, si Sir Arnel Aguila, isang foreman po dito sa Turil, Davao City. So, Sir, araw-araw, libo-libong kilo ng basura ang nakokolekta sa Davao City. Gaano kalaki po ang hamon na kinakaharap ng inyong tanggapan patungkol sa mga waste management po dito? Dako yun kain ng hagit ng karing basura. Kay kining basura di man mahuman nga yung wala na. Ang ato alangan ni kanang pag kung saan lang pag sa tama nga paglabay sa basura para dili ta maglisod o kolekta o para di pagkay mapuno ang atong basura dito sa dam site kinalan kabalo. Dagdag pa ni Ginoong Aguila, kinakailangan na maimulat ang mamamayan sa tamang pagre-recycle at pagtatapon ng basura. Dahil hindi lamang ang gobyerno ang may responsibilidad sa pagtambak ng mga ito. Kinakailangang magkaroon ng disiplina na dapat magsimula sa bawat bahay. Simula sa pagre-recycle ng mga basura hanggang sa pagtatapon nito sa tamang lalagyan. Hindi lamang gobyerno ang dapat managot at kumilos. Kinakailangan din ang pagkilos ng mamamayan tungo sa tamang pagtapon ng basura. Dapat magsimula ang disiplina sa gobyerno. Dapat din magsimula tao. So para sa ikalawang tanong po, Sir, ano po ang mga kasalukuyang programa ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng basura lalo na sa mga drainage system at sa karagatan? Ayun, sinasabi ko na mag-recycle tayo yung mga dapat mga plastic, mga kuan i-recycle na lang natin, hindi yung kung saan natin itatapon
or mga tayong tao, ibalot natin at itapon pag may darating na basurero or mga truck ng basura, saka natin itatapon pag schedule na ng pagtatapon. Hindi yung araw-araw kahit saan itapon na lang kasi mamimiss-collect ng ating mga garbage collector kasi hindi man lahat kaya na isang araw na kolektahin yung mga basura. Kailangan by schedule saka nyo ilabas yung basura, at least hindi magkalat-kalat sa mga daan or sa mga lugar na mga dapat na collection point, dili magkatagba na ba ano. O pag agin sa collect sa basurero, at least dito lang siya mo kolekta, at least sa uban limpyo na. Isa sa mga kasalukuyang programa po dito na sa Turil, Davao City ay ang waste collection point po, sir, no? Sa iba't ibang araw, may mga in-schedule po na mga truck garbage collectors kung saan sila ay kumukuha ng mga basura sa iba't ibang lugar. So para sa huling katanungan po, sir, ano po ang pinakamalaking hamon sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa basura? Disiplina po ba ng tao o kakulangan po ng pasilidad? Ang una pareho, kulang tayo ng pasilidad kasi napakalaki ng Davao, at saka sa disiplina sa mga tao kasi matagal na natin itong pinatutupad ang 900 na pag-recycle ng mga basura, pero minsan may mga tao na pasaway din, hindi natin maiwasan. Meron tao naman na nasunod, pero ganun talaga. Yung ganun ang sistema sa pagkuha ng ating sa environmental management. Kailangan disiplina and at the same time mabigyan ng mga equipment, mga trucks, ganun. Pero ang pinaka number one, disiplina talaga. Yun talaga ang atin. Magtulong-tulong tayo para maging maayos ang ating lungsod. Maraming salamat po sa mga sagot na inyong binigay po sa amin sa aming mga katanungan, sir. So, talagang tunay nga na kinakailangan ng disiplina sa pagpapatupad ng mga ordinansa katulad na lamang sa paglilinis ng kapaligiran dahil madami na yung mga basura dito na lumalaganap na sa kahit anumang sulok dito sa lungsod ng Davao. Kung kaya't kinakailangan din natin na maglaan ng oras para maglinis at para iligtas ang ating kapaligiran tungo sa kapahamakan. Tulong-tulong lang lahat, tulong-tulong. Maraming salamat po, sir. Andito po tayo ngayon sa Rasay Street at nakita natin ang isa sa mga garbage collector sa Turil, Davao City. So, sir, ano po ang pangalan po ninyo? Julan Nacario. So, Sir Alcario, may mga iba't iba kaming mga katanungan para sa inyo. So, pwede ba kaming magtanong? Okay lang po. So, simulan po natin sa unang tanong. Araw-araw, libo-libong kilo ng basura ang nakokolekta sa Davao City. Gaano kalaki po ang hamon na kinakaharap ng inyong tanggapan sa waste management? Ang minimum naman sa basura dyan sa truck, 4 to pataas. Kung below sa 4 o paubos, so patawag lang yan na, underload naman eh. So minimum man naman sa mga 4,000 to pataas. Napakarami pala ng mga kinokolektan yung mga basura dito sa Turil alone po, sir, no? So, para sa ikalawang tanong po, sir, ano po ang mga kasalukuyang programa ng Senro upang mabawasan ang epekto ng basura, lalo na sa mga drainage system sa karagatan? Ang una-una, segregation. Like if one tong mabulok o di mabulok. Kayo po ba yung mga nagsasegregate o yung mga tao na po, mga taong bayan na po ba yung nagsasegregate ng mga basura? Yung mga tao na ang mag-segregate, kami, igo lang kami mangulikta sa ilang basura. Ano po ang pinakamalaking hamon sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa basura? Disiplina po ba ng tao o kakulangan ng pasilidad? Disiplina sa mga tao. Paano po? Yung yung mga basura nila ginalabay, wala nila na segregate. So ang gikuan sa amuang taas, dapat masegregate ang basura. So, napakahirap pala ng mga trabaho po ninyo, sir, no? So, mga ilang oras po kayo nagtatrabaho po sa pangangala pagkokolekta ng mga basura po? Depende po sa gaano karami. Karami sa basura. Ilang mga collection points kayo naglalakbay po sa collection points ninyo? Sa iba't ibang araw, Lunes to Saturday, iba't ibang purok. Iba't ibang purok ang may makolekta. May schedule man kami. Ilan po kayo may mga collection trucks po? Ilan po yung mga collection trucks po ninyo dito? Iba sa poblasyon, iba po doon sa palengke, sa display.
Maraming salamat po sir sa pagsagot sa aming mga katanungan. At ito ang mga epektong hindi agad nakikita, ngunit diretsong nararamdaman ng mga tao. Kapag ang basura ay hindi na pamahalaan, ang kalusugan mismo ng mga pamilya ang nakataya. Kung ang kalusugan ng tao ay tuwirang biktima ng basura, mas malinaw ngayon ang bigat ng ating responsibilidad. Hindi lamang ito sa pinangkalinisan sa kalsada o ilog. Ito ay laban para sa buhay, laban para sa kinabukasan, at sa huli, nakasalalay sa ating lahat kung paano tayo kikilos. Ito tayo ngayon sa Lubugan, Turil at may nakita tayong mga nangangalakal ng basura at isa sa kanila ay si Ate Melinda. Ate Melinda, magandang hapon po sa inyo. So may mga iba't iba po kami mga katanungan tungkol sa pangangalakal po ninyo ng basura dito sa Lubugan, Turil. So ano ang halaga ng bawat plastic, bote o bakal sa inyong araw-araw po na buhay? Ang mahalaga po sa amin bisang gamay rang income na mo, pero sa pagkaamo-amang pangumpra na mo sa buti bakal, iba-iba manggong presyo, so dili magpareho. I mean, nang butilya man good, mukumpra mig tag piso ang longnik, and then sa lapa 2 piso, tapos sa kuan sa mga buy items nga plastic, so mukumpra lang mig tag 3 ang kilo sa mga balay-balay, and then sa mga sin tag 5 ang kilo. Dili pud magpareho ang presyo kay ang diri mangbagsakan sa junk shop namo, amo manggod ni namo. Bali pagkakaroon in coming December, ibagsak pud ang kanang kuan, presyo nila murag ni baba pud. Ibaba ilang presyo, and then kami dili pud mi pwede makababa sa among area, dili pud mi pwede makapataas. Amo amintin lang yun ang among presyo pag mangumpra mi. So dili magpareho ang among income, di pud magpareho ang among kanang pag kuan pod sa ilaha nga pila mong kuan kay uban man kung customer mo pataas man gud sila nya, dili man pud mi pwede nga magpataas sila kay di pud mi pwede makareklamo sa mong amo nga makapataas kumi kanang taas-taasan pud ang amo ang kuan, di ba? And then So kanang ano po ang pinakamahirap na karanasan ninyo bilang mangangalakal ng basura? Ano po yung mga pinakamahirap na problema kapag kayo ay nangangalakal po ng basura sa iba't ibang bahay? wala man kami problema. I mean, kung kami ay magkuan, makipagkuan sa ilaha kay bali customer man namo sila ang kami, bali kami ang mangumpra sa ilaha. Kami pud ang makipagkuan sa ilaha, makipag-coordinate nga unsay dapat ibaligya nila sa mua, and then kung naa sila ibaligya kahit pila lang ka items, so dawato na mo, amo kung kumprahon, at least nami madala, di lang may masiruhan. Tapos kung wala, okay ra, at least daghan pa mga balay-balay at tuwa na mo. So ang amo lang, nagsalig lang mi sa Ginoo nga ginagabayan mi niya adlaw-adlaw nga sa among pagbuti bakal nga wala po yung makuan sa mua. So mayo ang dagat, mayong lakaw na mo, mayo ang among pagbuti bakal adlaw-adlaw, and then nagampo mo sa Ginoo nga maayo ang among kuan jud negosyo nga dili jud mi wala jud mi problema. 9 years na namong gikuan ni. Wala jud mi problema hangtod karon. Ang problema lang jud namo ang kanang kuan lang jud kanang kapital. Ano problema mo kay upat ang among anak, and then nagkuan po nag-eskwela sa Tagluno, taga Bukid manggod mi. Tagluno niya pagkahuman grade 2, grade 3, grade 4 and grade 5 ang among anak. Nya duha ka laki, duha pud ka babae. So kaming managtiayon, nagbuti bakal gikan sa 9 years na gikan natong pagpamakal namo 9 years na ron. Pero wala man ingon nga nami problema lang namo financial, konsumo, kanang kapital, and then sa pagkuan namo agahin man pud adlaw sa Ginoo para makakuan pud ni saya nga makahatag pud siya sa mga bisag ginagmay lang. Sa palagay ninyo, paano nakakatulong ang trabaho ninyo sa paglilinis ng komunidad? So nakakatulong po kami dahil kami po ay nagbuti bakal, so nalimpyuhan nila ang ilang mga palibot, and then nalipay po sila nga naapoy na malit sa ilaha, so nahingluan pong ilang paligid, mga buong kuan nila na
review kay tanan-tanan items ginapalit man namo, and then mga ref ginapakyaw namo na, pero diri wud sa junk shop, diri sa junk shop gamay ra man gud nagkuha sa ginabaklas man gud na namo, and then i-classify namo ang bawat items, mga aloy, mga bakal, mga bronzy, ana gani, mga kuha sa isa ka ref yun. So di ba naman na syempre yun, ginakuha na namo, ginatabas na namo, and then so perti mang yung kuha na haguan na, di ba? Hago man kayo na. Diba? Pag mamakyaw mi, syempre naapod niya mo. Dili po sa hago na mo nga dili po mi pwede walay amo And then para po naapod mi ginamay ginansya, makapalit ng tugas, mga sudan anak para po sa mga anak, and then makapa-eskwela po mi sa among mga bata. Ngayon, matapos nating marinig ang boses ng pamahalaan, ng mga manggagawa at ng mga mismong apektado, tanungin naman natin ang ating sarili. Ano na ang susunod? Ano na ang ating gagawin? Ang basura ay hindi lamang tambak ng kalat. Ito'y tambak ng mga pangarap na natatabunan, kalusugang nanganganib at kinabukasang nakabitin. Ngunit may magagawa tayo sa simpleng pagtapon ng tama, sa pagtanggi sa single-use plastics at sa pagtulong sa mga inisyatibo ng komunidad, maaari tayong magsimula ng pagbabago. Huwag nating hayaang sa basura tayo'y tuluyang malunod.